So ito na mga kapatid, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Sabi ko sa inyo no? Itong ating NBA director ngayon mga kapatid, kakaiba po ito. Nakakabilib to mga kababayan ha. Biruin nyo yan, ultimo kulugo, no? Na alipores ni Sara Duterte tulad nito ni Jason sa hindi po pinalagpas mga kapatid ni Director Matibag. Talagang niligwak na niya talaga doon sa kanyang pinagtataguan itong si Jason sa. Kaya tuloy mga kababayan, ito personal ko lamang na analyzation to Nakikita ko ngayon dito mga kapatid sa galaw ni NBI Matibag na para bang may plano siya na isa-isahin itong mga tarantadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Kasi in the first place mga kababayan, kilatis na po ni Matibag kasi itong mga tao, itong mga taing nasa likod ngayon ni BP Sara. Kasi nga mga kapatid, dati po siyang miyembro ng PDP Laban. So, technically mga kababayan, alam na, from head to foot mga kapatid, alam na po or kilatis na ni NBI Director, yung mga taong nasa likod ngayon ni BP Sara. Alam na niya kung ano yung mga karakas ng mga hinayupak na yan. Kaya ngayon mga kapatid, base dito sa pinaka-latest na achievement ni NBI Director, nakikita ko dito na wala siyang plano na palampasin or palagpasin kahit sino diyan sa mga kaalyado ni BP Sara na may mga ginagawang katarantaduhan sa ating bansa. Kasi nga, ultimo, itong si Jason sa mga kababayan, niligwak niya. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan mga kababayan na i-like yung ating video ngayon para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin natin itong balita na galing po sa Bilyonaryo News Channel bago tayo magbigay ng ating personal na opinion at mga reaksyon. Nasa NBI detention facility sa New Bilibid Prison na ang dating mamamahayag na si Jason sa matapos siyang arestuhin kagabi dahil sa kasong cyber libel. Pero ayon sa kanyang kampo, may anomalya sa kanyang pagkakadakip. Eto mga kapatid, tignan niyo itong si Jason sa mga kababayan. Kung ako po mga kapatid ang magdi-describe dito kay Jason sa parang dalawang uod na lang mga kapatid ang hindi pa nakakapirma dito sa kanyang katawan para siya po ay mamayapa. Tingnan nyo naman tong mukha nito mga kababayan. Napakatanda na mga kapatid pero wala pong pinagkakatandaan. Kumbaga mga kababayan, dapuan lang to ng dapuan lang ito ng langaw, yung kanyang bunbunan. Sa namakmak na infection na kagad mga kapatid, yung magiging resulta. Kasi nga, tingnan yung mukha niya, parang naaagnas na. Pero mga kapatid, ang animal, walang pinagkakatandaan. Imbis na, pagkatapos niya magretiro, kasi journalist daw to imbis na ilaan na lang niya yung mga natitira niyang araw dito sa kanyang mga apo at sa kanyang pamilya, mga kababayan, mas pinili pa talaga niyang tahakin, ang daan papuntang impyerno. Di ba? Kasi nga mga kapatid, dumikit din siya dito or nagpagamit din siya dito kila Sara Duterte. Ang tanong ngayon sa iyo, Jason, saan si BP Inday mo? May nagawa ba siya noong iserve yung warrant of arrest mo? Hindi ka kasi nag-iisip Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Sa kasagsagan pa lang ng pag-aresto sa kanya ng NBI sa kanyang bahay sa Quezon City nitong Huwebes ng gabi, kwestiyonan ni veteran broadcaster Jay Sonza ang nilalaman ng kanyang warrant of arrest. Bakit naman? Tingnan namin kanina ng abogado, ang sabi, ang mga nakalagay, no bill required. Kaya gusto ko makita yung original.
Bakit naman? Wala ka bang tiwala? Para kasi sa kanya mga kapatid, may anomalya daw dito sa kanyang arrest warrant. Tingnan mo, Jason, sa may hiya ka naman sa balat mo. Oy tatang. Konting hiya naman, bigyan mo naman ng kaunting dignidad yung sarili mo. Diba? Ano namang mapapala ni Matibag, kung lalagyan niya ng anomalya yung yung arrest warrant mo. Unang-una, Jason, ito lang tanong ko sa'yo sino ka ba? Maliban sa pagiging journalist mo or pagiging mamamahayag, sino ka ba? Sino ba si Jason dyan sa lugar nyo? Ano ba yung mga notable na mga achievement mo dyan sa mga kababayan mo kung saan ka mang lupalop nakatira? Diba? Tignan mo muna yung sarili mo. Ikumpara mo muna dito kay NBI Director. Worth it ba? Nasirain ni NBI Director yung kanyang pangalan? Para lang gawa ng anomalya yung yung warrant mo? Diba? Anong mapapala ni NBI Director kung isusugal niya ang pangalan niya dahil lang dyan sa mga katarantaduhang akusasyon mo? Di ba mga kapatid? Make sense ba? Itong si Jason sa mga kababayan, literal na kinakasangkapan lang ito ni Sara Duterte. Para sa kanyang mga gustong ipakalat na fake news. Maliban dun mga kapatid, wala na. Ngayon, I don't think so mga kababayan na ganun kababaw mag-isip itong si NBI Director. Kasi nga, halimbawa lang, bigyan natin ng kaunting bigyan natin sa kanya yung benefits of the doubt mga kapatid. Kung sakali mang gawin niya ni NBI Director mga kababayan, kay Jason ang magiging kapalit kasi niyan mga kapatid is yung reputasyon at yung profesyon mismo ni NBI Director. Ngayon, tingnan niyo na lang ang profile nilang dalawa mga kababayan. Fair trade ba mga kapatid? May pwede ba nating sabihin na patas lang kung gagawa ng katarantaduhan itong si NBI Director dito sa kanyang arrest warrant? Kasi kung ako tatanungin, hindi Kung ipo-profile mo sila, ang layo Si Jason ay isang retiradong journalist na walang napatunayan. Samantalang itong si NBI Director mga kapatid, abogado, politician, may reputasyon. Tapos ipagpapalit lang niya, sa kay Jason Oy Jason baka nanaginip ka. Diba? Gusto na niyang makita mga kababayan yung original copy. Wala ka man tiwala dyan sa ipinakita sa'yo? And I'm sure mga kabatid, dahil nabanggit niya na gusto niya makita yung original copy, meaning to say, itong dala ng NBI dito is photocopy yan. Pero mga kababayan, hindi yan pwedeng iserve ng NBI mga kabatid kung walang nakatatak dyan na certified true copy. So bakit ito pahanapin yung original kung may certified true copy naman na ipinakita sa'yo? Kung anong nilalaman yan, yun din yung nilalaman ng original copy niyan. Gusto mo lang talagang gumawa ng eksena Siguro na-realize na siguro nitong hinayupak na to na parang mali yung mali yung mga desisyon ko sa buhay nito ng mga nakaraan Matanda na pala ako, dapat pala nagpapahinga na lang ako. Walang Sara Duterte na tumutulong sa kanya ngayon mga kababayan. Yung abogado mo, ito Jason yung abogado mo, hanggat may pera ka pa, didikit sa'yo yan. Pag naubos pera mo, goodbye.
Diba? Tandaan mo yan, Jason. Dapat sana pinag-isipan mo, ano? Yung mga bagay-bagay na yan. O ngayon, no? Baka ikaw na rin ang susunod na magiging patunay na itong si Sara Duterte, matapos na pakinabangan yung mga katulad mo, iiwan na lang kayo na parang tae. Aantayin ko yan, Jason, sa pagdating ng araw, no? And I'm sure, no, na lalabas din yan sa dila mo later on. Mangyayari din sa iyo yung nangyari kay Ramil Madriaga. Sa ngayon kasi hindi mo pa nararamdaman yan, baka kasi umaasa ka pa or hindi mo pa sila na-approach. Pero pag yun na, pag sinubukan ka na nilang tanggihan, magdasal-dasal ka na. 'Di ba? Baka mamaya niyan nako, diyan ka na paglalamayan sa loob ng bilibid. Hindi ka talaga nag-iisip kang hukluban ka Pinaaresto siya ng Pasay Regional Trial Court sa mga kasong unlawful publication in relation to the Cybercrime Prevention Act na nag-ugat sa umano'y pagpapakalat niya ng peking medical records ni PBBM. Tsaka mga kapatid, yung tawag nito, yung si Sir Jack, no? Yung mukhang iwan ko. Mukha pa ba tawag doon sa ganung muka? No, yung ipinatawag din ng NBI. Yun mga kababayan, isa yun sa naglaglag dito kay Jason sa. Sabi niya mga kapatid na yung impormasyon daw, no, yung ipinakalat daw niyang fake na medical records ni PBBM ay galing daw yun kay tawag dito kay Jason sa. Ikaw Jason sa, no? Bilang na nga lang yung araw mo sa mundo, hindi ka ba gumawa ng kabutihan? Mas pinili mo pang tahakin yung daan papuntang impyerno. Malas mo lang boy. No, malas mo lang talaga. Kapag hindi ka na pinagbigyan ng kung hindi tawag nito kung matalo ka diyan sa kaso mo. Goodbye ka talaga. Ugat sa umano'y pagpapakalat niya ng peking medical records ni PBBM. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino, inaalmahan nila ang nakasaad sa warrant na non-bailable ang mga kaso ng kanyang kliyente. Question pati nito ang NBI sa mabilis na pag-aresto kay Sonza. Bakit hindi? So sabi dito mga kapatid, sabi dito ng abogado ni Sonza, kine-question nila, no, kung bakit daw non-bailable yung warrant ni Sonza. Kung tutuusin nga mga kapatid no? Kung ako lang ang masusunod dapat dito kay Jason sa hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Nandun na tayo mga kababayan na minor lang yung kanyang kaso. Pero kung tutuusin mga kapatid, kung lalaliman natin, mga kababayan, nagdulot po yun, no, ng tawag dito, nagdulot po yun mga kapatid ng masamang impresyon, no, nitong mga supporters si Sara Duterte matapos nilang matapos nilang paniwalaan yung ipinakalat na fake medical records ni PBBM. Kumbaga mga kababayan, dinigest talaga yun ng mga DDS. To the point mga kapatid, na hinahamon na nila ang Pangulo, no, na mag-live stream. Diba? Hinahamon na nila si President BBM na kung totoo man, no, na nasa mabuting kalagayan ka President Marcos, magpakita ka, mag-live ka. No? Kahit yung ipinakita ni Attorney Claire mga kababayan na video na kung saan nakaharap nga niya ang Pangulo, no? Pinagbintangan na nila mga kapatid na AI. Kumbaga mga kababayan, matindi po ang naging impact nung fake news na pinakalat ni Jason sa. Yun na nga mga kapatid, pwede po yung mauwi sa malaking kaguluhan. Alam nyo mga kapatid, nung lumabas yung noong kasagsagan ng fake news na yun na pinakalat ni Jason sa mga kababayan, inaabangan ko na lang kung sino dyan, no, sa mga kaalyado ni Sara Duterte ang magyaya mga kapatid na sugurin ang Malacanang.
Alam niyo mga kapatid, kung merong kuwan diyan, nagyaya diyan na sugurin ang Malacanang, nako mga kababayan, talagang pupunta na ang mga DDS doon. No, talagang magkakagulo na mga kapatid. Kasi nga naniniwala sila, no, dito sa ibinakalat ni Jason sa na fake medical records ng Pangulo, and ang nagiging point na nung mga time na yon, ang nagiging point na po ng mga DDS doon mga kapatid is yung nakasulat daw kasi sa batas na kung saan pag hindi na capable ang nakaupong presidente, dapat mag-step down siya at ipalit si Sara Duterte. Kaya delikado yun. Sobrang delikado yun mga kapatid. Although mababaw lang yung minor lang yung nakakasakop dito sa kaso na isinampa sa kanya. Pero kung titignan nyo yung domino effect noon mga kababayan at yung impact noon sa isipan ng mga DDS, mga kapatid, gaya nga sabi ko sa inyo, konting gaslight lang mga kababayan, talagang sasabog yung mga DDS na yan. And panigurado mga kapatid, nauwi talaga tayo ngayon sa matinding kaguluhan. Pag ginawa yun kung merong tanga-tangang kaalyado si Sara dyan na nagyaya, na sugurin ang Malacanang. Pansin nyo, nung kasagsagan ng pag-viral ng medical records na pinakalat ni Jason sa walang kahit sino sa mga politikong kaalyado ni Sara Duterte ang nagbigay ng kanilang mga komento that time. Kasi mga kapatid, alam nila maging sila mga kababayan, anticipated din nila na pag yung mga tulad nila nagsalita pa, talagang sasabog na ng tuluyan yung mga DDS. Tingnan nyo mga kapatid kung sino mga nagsasalita nun. Sila Badoy lang. Sila Binag lang. Yun lang mga nagsasalita, yung mga kwan lang, mga vloggers lang ni Sara Duterte. Pero maging si Sara, si Amy, wala. Kailan lang ba nagsalita si Amy? Kailan lang ba siya gumawa ng vlog niya? 'Di ba pagkatapos na mga kapatid nung ma-file ang kaso laban dito kila Sonsa? 'Di ba doon lang? Kasi alam na nila na kumbaga tansyado na nila kung nakikita na nila na kontrolado na ng administrasyon yung fake news. Doon lang sila lumabas, nagbigay ng kanilang mga statement na may padrama-drama pa si Amy na ganito, nagkasakit daw si Bongbong, ganon. Pero nung kasagsagan ng fake news na yun, tahimik silang lahat mga kababayan. Inobserbahan ko yun tahimik silang lahat. No? And ito nga mga kapatid, kung tutuusin, itong ni Jason ewan ko lang kung tama yung analysis ko pero pwede itong mauwi sa inciting to sedition Kasi kung nung time na yon, sinugod ng mga DDS ang Malacanang mga kababayan, parang gano'n na talaga yun. Inciting to sedition na yung panawagan ni Jason Kasi kung titingnan natin yung cause and effect mga kapatid na tinatawag, yung elemento ng cause and effect. Kung halimbawa lang may mga ganong galaw na ginawa ang mga DDS, ang cause nun mga kababayan is yung pinakalat niyang disinformation about sa medical records sa PBBM. Kasi nga mga kapatid, yung medical records na yan, binak-upan nila binak-upan nila ng mga narrative na kung saan sabi nga daw ng batas ng konstitusyon natin na kapag hindi na nga capable ang presidente dahil sa kanyang sakit, dapat na siya mag-step down at palitan siya dapat ng pangalawang leader na nakasunod sa kanya. At sino ba yon? Di ba si Sara Duterte yon? Kaya mga kababayan, kung ako lang, dapat panghabang buhay yung isentensya dito kay Jason Sa. Hindi sapat yung cyber libel mga kapatid. Kaya wala sa hulog itong sinasabi ng abogado niya at sinasabi ni Jason Sa na kini-question, kumbaga yung pag-question nila dito kung bakit daw walang piyansa. Kung ako nga lang dapat dinerecho ka na talaga sa kulungan dahil yung ginawa mong yun talagang ginulo mo ang buong Pilipinas noon. Paano na lang kung tuluyan ng pinaniwalaan yun ng mga tawag nito, ng mga ibang nating mga kababayan. Nagkanda gulo-gulo na talaga tayo dahil panigurado yung mga kapatid kung sakali mang nangyari yon, hindi papayag yung mga loyalista, yung mga dilawan, yung mga pinklawan,
no, na i-take over ni Sara Duterte ang Malacanang. Oh. Kaya nga si President Marcos no, nung siguro na anticipate na rin or nakita na rin ni PBBM na kailangan na talaga niyang lumabas, no, lumabas siya. Kaya pinatunayan niya na okay ako. Walang problema sa akin. Oh, pinatunayan niya, nag-jumping jack pa nga, nag-jogging pa nga, di ba? Oh. Doon pa lang mga kababayan, no, makikita na natin na yung mga ganitong tao tulad kay Jason sa mga kapatid, napakadelikadong klaseng tao. Dahil yung impluwensya na dala nila is impluwensya ng mga Duterte na kung saan marami din talagang nabubulag mga kababayan dito kay dito sa mga propaganda ni Sara Duterte. Oh. Tapos ngayon sasabihin nyo minanipula or nilagyan ng mali siya. Yung waran pa lang, umiiyak na kayo. Itong abogado na to, ngayon lang to. Pag naubos ang pera ni Jason sa goodbye, Jay. Mananagot ka talaga yan, Jay. Alam naman natin yung mga abogado, mga kabatid. No? Pera lang naman ang habol niyan. Pero okay na rin kung si Jason sa at least hindi si Topacio yung naging last option niya. Kung si Topacio pa, mga kapatid, yung kanyang naging last option. Wala na, mga kababayan. Hindi na kailangan ng hearing. Automatic na, talo. Inaalmahan nila ang nakasaad sa warrant na non-bailable ang mga kaso ng kanyang kliyente. Question pati nito ang NBI sa mabilis na pag-aresto kay Sonza. Ganon ang Marcos administration ngayon. May action agad. Hindi lang naman sa'yo yan nangyari. Oh, si Kibuloy nga, di ba? Naligwak ka Oh, di ba? Sa panahon ni PBBM, no, sa panahon ngayon si Marcos na ang nakaupo, no, hindi na pakupad-kupad yung mga ahensya ng gobyerno ngayon. Hindi lang sa NBI nangyayari yan, maging sa PNP din. Action agad. Oh, kaya wag ka nang magtaka kung bakit ang bilis, no, ng pagdampot sa'yo. Pasalamat ka nga no. Yung mentalidad ni PBBM hindi tulad kay Tatay Digong. Kung tulad pa kay Tatay Digong, baka hindi ka na umabot dyan sa bilibid ng kung saan bilibid ka man ngayon. Oh. Magpasalamat ka na lang, Jason, na si President Marcos, no, hindi kasing lupit ni former President Duterte. Kasi pag nagkataon, no, na magkasing lupit sila, tapos ganyan yung ginawa mo sa kanya, baka abo ka na lang paglabas mo dyan sa abo ka na lang paglabas mo dyan sa bilibid. Kung makakalabas ka pa. Tila sinadya pa raw nitong arestuhin ang 71 anyos sa gabi mismo bago ang long weekend para Ano naman ngayon kung 71 ka na? Ikaw nga mismo, di ka nga naawa sa sarili mo yan ang sabi ko sa inyo mga kapatid. No? Kung may utak siya, no, sa tanda niyang yan mga kababayan, wala pa rin siyang pinagkatandaan. Kasi kung may utak siya mga kapatid, dapat matapos siyang mag-retire sa kanyang profesyon, no, inilaan na lang dapat niya yung kanyang oras dito sa kanyang mga apo, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, or sa kanilang mga negosyo. Hindi na dapat siya pumasok, no, dito sa mga pangpolitika ng mga bagay. Ang problema sa kanya, no, pabaliktad mag-isip Baliktad yung utak Imbis na tahakin niya yung tamang daan, mga kabatid, tinahak niya yung daan papuntang impyerno. Tapos ngayon, sasabihin mo sa amin na may edad ka na. Kung si Duterte nga, hindi nga namin pinagbigyan ikaw pa kaya? Di ba? Buti pa si Digong, no? Tinanggap na niya yung kanyang kalagayan. Ikaw, kung ano-ano pang mga Diyos ko naman, Jason, ginusto mo yan, panindigan mo. Panindigan mo. Wala namang nag-utos sa'yo na magpakalat ka ng sumunod ka kay Sara at magpakalat ka ng fake news No, walang pumilit sa'yo Choice mo yun no, na magpagamit kay Sara Duterte.
At hindi ka rin naman siguro pipilitin ni Sara, no? Kung hindi mo rin kagustuhan 'yan. Kagustuhan mo 'yan. Kaya ka ngayon nagkakaganyan. Huwag mo na nga kami paikutin, Jay. Hindi agad makapagpiyansa. Ang kaso, unlawful publication. When say unlawful publication, the penalty is only up to 6 months imprisonment. Kaya pala malakas ang loob ni Jason sa. No? Kaya pala malakas. Kasi sabi dito ng attorney, ang kaso daw niya is unlawful publication lang. Kung saan may 6 months lang na imprisonment. Kaya pala malakas ang loob nila magpakalat ng fake news. Ang problema kasi mga kabatid, no? Yung pinakalat na fake news ni Jason sa hindi lang unlawful publication yon dahil meron nga po yung domino effect. I mean, domino effect. Kumbaga may negatibong epekto yung mga kababayan. May negative effect yon sa isipan ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. No? Kulang na lang mga kabatid, ano? Kung meron ng talagang tanga-tangang politiko noon, no, na kaalyado ni Sara na nagsabi, sugurin natin ang Malacanang. Ewan ko lang mga kababayan, siguro nagkagulo na talaga. No? Nagkagulo na po talaga mga kapatid. Buti na lang yung mga politiko nung time na yon, no, naging kalmado din sila, no, yung mga kaalyado ni Sara, or anticipated na rin talaga kasi din yun ng mga kagrupo ni Sara mga kapatid na kapag lumabas pa sila, posible kang mauwi sa ganong sitwasyon. Kaya mas pinili na lang siguro talaga nila mga kababayan, no, na manahimik na lang nung time na nag-boom yung ipinakalat na fake news itong ni Jason sa, no, kasi baka maging sila ayaw din nilang magkagulo. Tingnan nyo pati si Kiko Barsaga, puro lang siya post mga kapatid, pero wala siyang mga binitawang mga ganong mga bagay dahil siguro maging siya alam niya, no, na kapag nagsabi ako ng ganito or nagpahiwatig ako ng ganito, talagang sa akin isisisi ito dahil siguradong susunod ang mga DDS nito. Diba? Hindi lang basta unlawful publication yun. Merong negative effect yun sa isip ng mga DDS. And alam naman natin mga kababayan na itong mga DDS, ito hindi naman sa pangungutya na, pero mga kapatid, ito kasi mga DDS, literal na mga illiterate sila. Hindi na nila alam mga kababayan kung ano yung tama sa mali. Pero yun nung araw ng araw ng kagitingan nung nandun si PBBM sa Bataan. 'Di ba? Nandun na ang pangulo mga kapatid, Mismong presensya ng pangulo yung nakita natin sa kanyang live. Tumulong pa nga siyang magbuhat nung tawag nun, dala niya mga bulaklak 'Di ba? Pero anong sabi ng mga DDS? Replay daw 'yun. Replay daw mga kababayan. Pero nandoon na ang presidente, pero mga kapatid, literal na yung nakikita ng mga DDS, no, ay puro ka-fake newsan lang. Kasi mga kababayan, kung hindi pa po sila nabulag nitong impluwensya ni Sara Duterte, hindi sila magko-comment ng ganon. Pati nga si Kirubin nadamay na No, kasi itong si Kirubin, pinatunayan niya na nandun siya di ba? Nandun siya mga kapatid. So pinatunayan niya na totoo, hindi replay. No, yung ini-live ng RTBM that time. Talagang nandun si PBBM, no? At hindi yun replay. Ano sabi ng mga DDS sa kanya? Nabayaran din daw siya ng mali-malitang pera. Tapos ngayon, attorney, sasabihin mo, unlawful publication lang yon. Di ba? Panibasa kasi itong mga ganito, abogado, mga kapatid, bulag din doon sa katotohanan. Application, the penalty is only up to 6 months imprisonment. Kahit nagawin natin 6 years imprisonment yan, the case is bailable as a matter of right. Ito namang NBI, kahit mga lawyers alam naman nila na highly legally questionable yung warrant of arrest, in-arrest pa nila yung matanda. So mas magaling ka pa sa NBI. Diba? Mas magaling ka pa sa NBI, attorney, sinasabi mo ba yan?
Mas magaling ka pa kay Matibag? Oh, so ano ang ibig mong sabihin, attorney? Hindi nag-iisip si NBA director? Hindi yan magiging NBA director kung hindi yan magaling. Tandaan mo, dating yung kaalyado yan. Dating kasama yan ng inyong puo na si Sara Duterte. Saan ba siya ngayon? Oh. Di ba? Huwag kang magmarunong attorney. Attorney ka lang sa pangalan, pero tingnan mo naman kung saang panig ka ngayon. Di ba? Nandyan ka sa kalaban ng bayan. Oh, diyan ka pumapanig. No? Sa kalaban ng gobyerno. Tapos gusto mo paniwalaan ka namin. Oh. Eh ito lang mga kapatid, hopefully may magsampa pa ng kaso dito kay tawag dito kay Jason sa. Kasi kung ako nga lang mga kababayan kung ako lang po talaga ang masusunod, dapat lifetime imprisonment yan si Jason sa Dahil nga mga kapatid doon sa negative effects ng pinakalat niyang fake news. Di ba? Tapos itong attorney na to, well, naiintindihan naman natin mga kababayan kung bakit minsan itong mga attorney kahit wala nang panalo yung kanilang kliyente, gumagawa pa rin sila ng mga hakbang na tulad nito. Siyempre mga kapatid, ayaw nilang mawala ng pag-asa kaagad yung kanilang kliyente. Kahit alam na nila mismo natalo na sa argumento yung kanilang kliyente, ipipilit pa talaga nila yan. Hanggat may nakikita silang pera mga kababayan, ipipilit attorney yan. Pero pag wala ng pera, kanya-kanya na yan sila. Ganun lang naman ang abogado, di ba? Giit pa ni Tolentino, dapat daw ay nilinaw ng NBI sa korte kung bakit non-bailable ang mga kaso. Pero sagot ni NBI Director Melvin Matibag, At the end of the day, it's the court who will decide kung may bail ba o wala. So kami, we cannot inquire on the court. All we have to do is to enforce it. Kailangan namin gawin yun Marami naman tayong narinig na mayroong mga personalities na pag nabalita may warrant, nagtatago na. So hindi na natin mahanap, hindi na natin maaresto. sa ngayon nakatutok na raw ang kampo ni Sonza sa mga legal na hakbang na maaari nitong gawin para agad siyang makalaya. Kaya pala naghahanap sila kaya pala nila kini-question kung bakit non-bailable. Kasi tama itong si Director Matibag, no? Baka kasi mga kabatid, ang plano siguro nila Jason sana pagka na-serve yung warrant ko magpapiyansa tayo, pagkatapos ko magpiyansa, sibat na agad ako. Ang problema mga kabayan, imposibleng gawin yan. Bakit ka mo? Non-bailable No, non-bailable. Kaya ngayon, nag-iingay sila. Bakit non-bailable yan? Minor lang yan na kaso Hindi yan Hindi yan kriminal Hindi yan tulad ng ibang mga kaso dyan Dapat 6 months nga lang. Laya na yan Tapos bailable yan talaga dapat. Diba? Yung pala yun. Kaya nila ipinaglalaban yung bail mga kapatid. Baka may plano sila na after mag-bail, sibat agad si Sonsa. Ay nako Sonsa, wag na nga. Sa tanda mong yan, no? Talagang makikipagmatigasan ka pa sa batas. Mag-isip-isip ka naman. Bigyan mo naman ng kaunting kahihiyan yung sarili mo, Jay Sonsa. 2 bulate na lang, no, ang hindi pa nakakapirma dyan sa katawan mo. Pag pinirmahan yan, wala na, diretso ka na sa impyerno. Pinili mo kasi imbes piliin mo yung tamang daan, pinili mo naman, daan naman papuntang impyerno. Kaya yan, pag pinirmahan na yung katawan mo ng mga bulate na, ng mga tawag dito, ng 2 huling bulate, di wala na. Mawala ako Anyway guys, no. Punta naman tayo dito ngayon mga kabatid sa pangalawa nating nasagap na balita.